Praise the Lord at magandang hapon po sa ating lahat. Minsan pa ay tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na we are here to hear the words of God. Diba sabi ng Panginoon na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. So we are here this afternoon to hear the words of God, and I believe as we hear the words of God, dahil mayroon po tayong lesson na kukunin natin sa isang Bible character, no? Sa Old Testament. Amen. So, but anyway, I would like to begin with this story. Alam ninyo, most of us, I believe, had read the story of Joseph. Sino nakabasa na yung istorya ni Joseph sa Old Testament, di ba? Sa Old Testament tayo ngayon at pag-aaralan natin yung ginawa ni Joseph in spite of the facts na napakarami niyang pinagdaanan na mga problema sa buhay, but he was able, no? Nagiging matagumpay siya. So let us learn from his life at ito mga kapatid ay nagkaroon ng mahabang mga chapters doon sa Old Testament, sa Genesis, no? 37 up to 50. So mahaba yon. But we will not go on that because it will take time. So bibigyan ko kayo ng bird's eye view sa kasaysayan ni Joseph. Okay? So, nakita natin mga kapatid na si Joseph ay nagiging kontrobersyal sa kanyang mga kapatid dahil siya ay paborito ng kanyang ama. Kaya sido sa atin ang mayroong mga anak. Lahat ba tayo? So, especially, huwag tayong magbigay ng paborito sa kanila because this will cause trouble sa ating mga anak. So it is very important na alam natin ito because that what happened, no? Yun ang nangyari kay Joseph dahil ito ay pinagselosan ng kanyang mga kapatid dahil nga paborito ng kanyang magulang. But, you know, noong sinugod o nung inutosan ng kanyang ama na tignan ang kanyang mga kapatid na nagpapastol doon sa ilang, yun na ang pagkakataon sa kanila na magrebelde. So ano ang ginawa nila? Itinapon siya sa isang balon na kung saan I believe, wala namang tubig yun, no? But, you know, ito na ang umpisa ng kanyang ordeal, no? Pagkatapos niyan, siya ay pinagbili, no? Doon sa Egypt bilang isang slave. Di ba? At pagkatapos nung nandun na siya, ano pa ang nangyari? Siya ay pinagnasaan ng asawa ng kanyang amo na siya ay lapas tanganin. But you know what? Si Joseph was really in tune with the Lord na ayaw niya na magawa ang isang bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. So bakit? Tandaan natin ito. Bakit pinagnasaan ni Mrs. Potiphar itong si Joseph? Bakit? Sapagkat siya ay matipuno, magandang lalaki. Kaya kung ikaw ay magandang lalaki dyan, even those who are listening tonight or this afternoon, mag-ingat tayo. Kung ikaw ay magandang lalaki o magandang babae, you have to be careful sa inyong mga buhay upang hindi tayo mapariwara. Okay? So doon sa mga dalaga pa, especially, no? Mag-ingat
kayo, no? Because this may give you problems in life, especially sa Pilipinas. For those who are in the Philippines right now, be very careful sa inyong buhay, even sapagkat ang kagandahan, bagamat ito ay binigay po ng Diyos, kailangan natin alagahan din yan. Gamitin sa tamang paraan. Okay? So, yun ang isang aral pa na makita natin sa buhay ni Joseph. So, makikita natin, bibigyan ko kayo ng lesson tungkol sa kanyang buhay. But as we go on, manalangin muna tayo. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na sa umaga po, sa hapong ito, Lord, papasalamat kami, Lord, na patuloy ang inyong pangunguna sa aming mga buhay. And thank you so much, O God, for using your servant, Lord, to speak your words this afternoon. Lord, gamitin niyo nga po ako at magiging mapagpakumbaba iyo abang lingkod. Ikaw ay may taas sapagkat tunay nga, even in our songs, O God, that have been sung this afternoon, tunay nga, O God, that there is no name, Lord, that is to be praised. Kaya, Panginoon, salamat din, O God, sa inyong mga anak, Lord, that they have given their time, Lord, na pumunta rito, O God, sa sanctuary, and even for those who have given their time in the respective places, saan man sila naroroon, Lord, because we know, Lord God, that you are an omnipresent God. Ikaw, Panginoon, ang nasa lahat ng lugar sa mundong ito, Father God. We thank you now for your continued message as you use your servant, O God. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. O sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. So, yung title kasi ng ating mensahe sa hapong ito is Be a Carrier of God's Love. Be a carrier of God's love. Kailangan tayo, mga kapatid, ay nagdadala ng pag-ibig ng Diyos, no? Sapagkat tunay nga, kung tayo ay isang Kristiyano, dala-dala natin yung pag-ibig ng Diyos saan man tayo mapunta. Amen? So, bibigyan ko kayo ng tatlong, no, reason why we are called to be a carrier of God's love. Number one, when we are able to forgive and reconcile. Kung si Joseph ay nagpatawad sa kanyang mga kapatid, sino tayo na hindi pwede magpatawad? Tunay nga si Joseph, napakarami nga niyang dinaanan na mga pagsubok sa buhay dahil sa kanyang mga kapatid, di ba? Marami siyang nadaraanan, but nandun yung kanyang pagnanais na mapatawad ang kanyang mga kapatid na nagkasala sa kanya. Amen? Sapagkat kung titignan natin doon sa Genesis, chapter 45, verse 4 and 5. Dito natin makikita, mga kapatid, na siya ay talagang carrier ng pag-ibig ng Diyos. Anong sabi dito? Genesis 45, 4 to 5. Dito nagpapakita na siya talaga ay nagpatawad. Okay? Sabi dito, Genesis 45, 4 and 5, Joseph, sabi niya, dito, this is the time na nagpakilala na si Joseph sa kanyang mga kapatid sapagkat tunay nga na nahiwalay siya, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Sabi niya, come, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Come close to me. And when they have done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold in Egypt. Nagpakilala na siya. Ako, sabi niya, si Joseph na iyong ipinagbili, no? So, makikita natin dito na pinakilala na niya ang kanyang sarili dahil nga
hindi na siya nakilala. Kaya sa verse 5, do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, cause it was to save lives that God sent me ahead of you. Sa Tagalog, huwag na kayong mag-alala, no? Huwag na kayong mag-alala at magalit na pinagbili nyo ako rito sapagkat ang Diyos ang gumawa nito upang maligtas ang mga tao. You see? Sabi niya, ako ay pinapunta dito upang maligtas ang maraming tao, especially sa aking pamilya. Di ba tayo mga kapatid, tayo ay dinala, no? Sa ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil nais niyang gamitin tayo upang maligtas ang ating kapamilya. Amen ba? Kasi ito, si Joseph talaga ay nagiging daan upang makilala nila na ang Diyos, no? Ang nagbibigay ng kaligtasan, no? So, makita natin dito mga kapatid, na tunay nga siya ay carrier, tagapagdala ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapamilya. Kaya sa atin, no? Sa atin, ang application nito, kung ang ating mga kapamilya ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, let us use our life, no? Na maihayag din natin ang pagliligtas ng Panginoon sa buhay ng ating kapamilya. Sapagkat tunay nga mga kapatid na sabi din sa Luke chapter 6, 37 letter B, yung pagpapatawad natin. Kaya sabi dito, forgive so that you will be forgiven. Sapagkat tayo mga kapatid ay mayroon ding nagagawa na hindi kaaya-aya sa ating kapwa. At sabi ng Panginoon, magpatawad din kayo upang kayo ay patatawarin. Okay? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Di ba ang sabi ng Biblia, the scripture says in the book of Romans 6:23, all have sinned. Lahat tayo. Whether you are a preacher, a pastor, or leaders, or a Christian, lahat. No? Walang exemption. Di ba? Walang exemption sapagkat sabi na nga ng Bible, all have sinned. And also, binigay kay Joseph yung ministry of reconciliation. Kaya yung first sign that we are carrier of God's love and we are able to forgive and reconcile. Reconcile, ano bang ibig sabihin? Pagbatiin, no? Pagbatiin ang magkaaway, no? Yon ang ministry din na dapat matignan natin. Bilang mananampalataya ng ating Panginoon, there should be a ministry of reconciliation. Okay? So, that is the first sign that we are a carrier of God's love when we are able to forgive and reconcile those people who have differences. Okay? So another sign na tayo ay carrier of God's love when we are able to help. Kung tayo ay nakakatulong sa pangangailangan ng mga tao, naroon talaga yung tayo ay carrier ng pag-ibig ng Diyos. Tignan niyo si Joseph. Di ba nagiging daan upang makatulungan ang kanyang kapamilya? Yung mga family niya na wala nang makain ay kanyang sinuportahan. So, makita natin mga kapatid na si Joseph talaga is a carrier of God's love. Genesis 45, 9 to 11. Dito makikita natin na sabi ni Joseph, sabi niya sa kanyang mga kapatid, noong sila
ay nagkakausap na. Sabi niya, hurry back to my father. Punta na kayo sa aking ama, sabi niya. And say to him, this is what your son Joseph say. Ito ang sinasabi ng iyong anak. God, ito na, ang sabi niya, God has made me Lord all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me. You, your children and grandchildren, your flocks and herds and all you have. And in verse 11, I will provide for you there. Sabi niya, ipagkakaloob ko ang pangangailangan nyo doon. So, nakita natin na si Joseph talaga ay naroon ang nagnanais niya na makatulong. Amen? That even though ang kanyang pagtulong ay para sa physical needs ng tao, ang kanyang kapamilya, but for us, we should include our ministry, no? Na makatulong sa spiritual life ng tao. Amen? Sapagkat tunay nga mga kapatid, na tayo ay tinawag ng Diyos upang sa ganon ay mag-provide din tayo ng pangangailangan ng mga tao. And thank God for all of us here, no? And even for those who are not in this sanctuary, yung mga nasa kanilang lugar, you are also being used, and I believe na makatulong din, no? Sa mga tao na nangangailangan ng tulong, no? So, kung tayo, mga kapatid, ay mayroon pang mga magulang. Sino dito ang mayroon pang mga magulang? Amen. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 2? Sabi niya, children, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may be well with you and that you may live long on the earth. You see? Mayroong promise ng Diyos sa bawat anak, no? Na nangangalaga sa kanilang mga magulang. Dahil ito ang nais ng Diyos at hindi po nababaliwala ito sa buhay natin. Kaya itinuturo sa atin, no? Itinuturo ng Diyos, ng salita ng Diyos, na kung tayo ay nag-honor o pumipitagan o sumusunod sa ating mga magulang, hahaba ang ating mga buhay. Amen? Sino dito ang nais na mahabang kanyang buhay? Amen. But do you know, brothers and sisters, that there is a way, no? Na kung nais natin na magkaroon pa ng mahabang buhay. Actually, do you know who is the eldest na nabuhay sa kasaysayan ng Biblia? Umabot siya na 969 years. Di ba? Sa kanyang buhay. Pero si Joseph, dahil sumunod din siya sa Panginoon, sa kanyang magulang, ay nabuhay siya up to, I understand, 110 years. You know that? Gusto ba natin umabot ng 110 years? Sino ang gusto? Wala na. Anyway, kung kalooban ng Diyos, no? Kasi meron din tayong responsibility. Sabi ko nga sa kagabi ba yun? Kung paano mo pahahabain ng inyong buhay. Mayroon kang responsibility, mayroon kang tungkulin, no? Kung gusto mong hindi mahaba ang buhay, di mag-drugs ka na lang dyan, mag-inuman ka na lang, magsugal na lang, mapaiksi ang iyong buhay niyan. Di ba? Pero pag gusto mo na mapahaba ang buhay, kailangan natin
sundin ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Kaya tanongin niyo si Ate Ana kung talagang siya ay sumunod sa kanyang mga magulang, and I believe that that is his reward, her reward, na sa kanyang buhay ay umabot siya ng, ilang taon natin? 92. You see? 92. So, meron pa akong 12 years kung maabot ko yung edad ni Ate Ana. But anyway, it is not our decision, no? But as I have said, we have a part sa pagpapahaba ng ating buhay dito sa mundo. Okay? So, naunawaan natin yon, na kung nais natin umabang ating buhay, tulungan din natin na mapahaba ang buhay natin by eating the right food. Nabasa ko nga yung kay Pastor Ades, if you love your heart, if you love your heart, marami siyang sinabi, if you love your kidney, if you love your life, ganito ang gagawin mo. So there are lessons, no? Practical lessons na kahit siguro hindi natin verse by verse doon makita, pero there is something to learn, no? Sa mga ipinapahayag ng mga doctors, okay? So, that's it. You have to be a carrier of God's love. Amen? And then, pangatlo, na dapat natin tignan kung tayo nga ba ay carrier ng pag-ibig ng Diyos. Ito, number 3, when we are able to forget the former things. Kailangan kalimutan na yung mga nakaraan sa ating mga buhay na hindi maganda. Kasi pagbabalik-balikan mo yon, parang sirang plaka na hindi na maalis yon. But you have to forget, sabi dito sa Isaiah chapter 43, 18 and 19. Ang sabi dito, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, sabi ng Isaiah 43, 18 and 19. So, mahalaga na kalimutan na natin yung mga nangyari. Kaya si Joseph, I believe, na nakalimutan na niya ang nangyari sa kanyang buhay, sa ginawa ng kanyang mga kapatid, dahil nga siya ay tagapagdala ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi natin makakalimutan yun, alam ko na mahirap, no? Mahirap din makalimutan yung mga hindi magandang nangyari. But this is the words of God, di ba? Ito salita ng Diyos, kalimutan mo na, sapagkat wala nang mangyayari yung nakaraan. Yung mga nakaraan na hindi magagandang bagay, but remember na yung mga nakaraan natin na hindi magaganda, bagay, mayroon ding lesson yon. Bakit? Pinayagan ng Diyos na mangyari iyon. Kagaya ni Joseph, di ba? Kagaya ni Joseph, pinalayagan ng Diyos yan upang sa ganon magiging daan na siya ay magligtas ng mga tao at magiging daan upang magkaroon ng pagbabalik relasyon nila. Kaya si Paul, sabi niya din dito sa Philippians chapter 3:13, ang sabi niya dito, one thing I do, ito ang gagawin ko, sabi niya, forgetting what is behind and straying toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize which God called me heavenward. You see, maging si Paul, sabi niya, kalimutan ko na. One thing I do, forgetting what is behind. Kalimutan na yung mga nakaraan. Alam niyo si Paul, marami ding naranasan, di ba? Sa kanyang buhay, siya ay nagiging daan upang ang mga Kristiyano noon ay kanyang
hinuhuli, sila ay ikinukulong, sila ay pinapatay. So makita natin doon, sa kalimutan ko na, sabi niya, forgetting what is behind. And also sabi niya, I press on toward the goal to win the prize which God called me heavenward. I pressed on toward the goal. Ano ang kanyang goal? Yung kanyang adhikain sa kanyang buhay, makita natin na si Paul ay ginamit upang maisulat ang most of the books in the New Testament. Kaya mahalaga mga kapatid na kalimutan na natin yung mga nakaraan, yung mga nakagawa ng hindi tama sa atin, no? And I believe na sa ating mga buhay, dahil tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, naroon din yung ating pong pagpapatawad sa kanila. So, that is the reason, no? That is one of the sign na tayo po ay tagapagdala ng pag-ibig ng Diyos. Okay? So, ito katanungan. Why we need to be a carrier of God's love? Bakit kailangan na tayo ay tagapagdala ng pag-ibig ng Diyos? Unang-una, ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, you are a representative or ambassador of Jesus Christ. Alam niyo kung ano ang ambassador? Ano ang trabaho ng ambassador? To represent yung kanyang bayan, no? Sa isang bayan. Doon po sa Pilipinas, ang ating pong ambassador, I believe, dito sa US is Romualdez. Romualdez ang apelyido, but I cannot remember his name. And then, of course, mayroon ding ambassador ng Amerika doon po sa ating bansa to represent this country to the Philippines. So lahat ng bansa ay mayroong representative, mayroon pong ambassador. Tayo ay ambassador ni Jesus Christ, di ba? Kaya pagka ikaw at ako ay ambassador ng ating Panginoon, iyon ang ihahayag natin, yung nagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat sa physical ambassador, inilalahad nila ang mabuting gawa ng kanilang bansa doon sa kanilang pinupuntahan na bansa. Hindi nila inilalahad yung mga masasama, no? Kundi yung mga mabubuti lamang, no? Ang kanilang ipinapahayag. Kaya sa Pilipinas, I think, especially sa sa Department of Tourism, meron silang mga inilalagay na it is more fun in the Philippines. Yon. Kaya maiengganyo ang mga dayuhan na pumunta doon sa ating bansa. Kaya ire-represent natin ang ating Panginoon, the things that He has done in our life because you are an ambassador of the Lord Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you are an ambassador. Amen. You are an ambassador, so you must be a light. Amen. Amen. All of us, mga kapatid, tayo po ay ambassador ng ating Panginoon. Kaya babalikan ko yung sinabi natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. God has given us the ministry of reconciliation. Tayo ay daan upang ang mga tao ay magkaroon ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. And of course, another reason why we are
called to be a carrier of God's love, it is a command. Command po ng Diyos. Ito, sapagkat kung alam natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 28, alam natin ito, no? 19 and Mark 16:15. Ito yung utos ng ating Panginoon to go ye into all the world and preach the gospel. Kaya tandaan natin, no? Na sa hapong ito ay narinig natin na tayo ay tagapagdala ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, nais kong balikan ang buhay ni Joseph. Sapagkat napakarami pong lesson itong matututunan natin kung tayo ay susunod sa mga ginawa. He is an example, no? To all of us that he is a carrier of God's love, that in spite of the many things that he has gone through, no? Napakaraming pinagdaanan si Joseph, no? And I believe na tayo dito ay hindi pa nakaranas. Hindi pa tayo nakaranas ni isa, I believe. Sino dito ang itinapon na sa well, balon? O wala, di ba? Sino ang pinagbili? Wala. Sino ang kinulong? Wala. Sino ang napagbintangan? Wala. So, kung si Joseph, tandaan natin, kung si Joseph ay nagiging daan ng pagdala ng pag-ibig ng Diyos, I believe na tayo rin, mga kapatid, ay maaring, no, magpatawad sa mga bagay na nangyari sa atin kung tayo ay iniwan ng ating mga mahal sa buhay. Di ba, pwede natin mapatawad sila? Kung tayo ay inutangan, sino dito ang inutangan na hindi pa nabayaran? Patawarin mo na sila, sapagkat tunay nga na kung minsan ang tao nakakalimutan, nag-aaroon ng amnesia sa mga bagay na yan. But anyway, ito ay paalala sa atin, ano? So don't be mad. Don't be mad sa mga nangyayari sa buhay, because the Bible says in this world, no? 'Di ba sabi ng Panginoon ng Bible, in this world you will face trouble. But take heart, sabi niya, I have overcome the world. 'Di ba? Napakandang pangako ng Panginoon 'yon, na talaga dito sa buhay natin, dito sa mundo, ay kasama yung mga problema sa buhay. But, as I have said, yung mga problema sa buhay ay God allows it because He has a purpose. Amen? Hindi naman nangyayari yan kung hindi purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, I would leave you this last verse, no? Sa Isaiah chapter 6, verse 8. Ito yung pagtawag kay Isaiah. Sabi niya sa Isaiah chapter 6, verse 8, and I heard the voice of the Lord saying, narinig niya ang boses ng Panginoon, saying, whom shall I send, and who will go for us? Sino ba? Naghahanap ng Diyos ang kanyang ipapadala. At sabi dito ni Isaiah, here I am, send me. Pwede ba natin sabihin, here I am, send me? Amen. Kagaya ni Isaiah, Lord, here I am, send me to bring love to my family,
to bring love to my co-workers. Send me to bring love to my loved ones, to my relatives, to my non-friends, to my boss. Lahat yan, send me, Lord. Send me, kagaya ni Isaiah. So makita natin, mga kapatid, na si Joseph, di ba ang sabi niya, God sent me here to save lives. God sent me here to save lives. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. So, sa hapong ito, tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na siya ay ating pong ihahayag sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So, narito ako, sabi ni Isaiah, sa Tagalog, narito ako, O Diyos, isugo mo ako. Narito ako, O Diyos. Amen.